Si Macario de Leon Sakay ay ipinanganak noong Marso 1, 1878 sa tabi ng Tabora Street, Tondo, sa lungsod ng Maynila. Una siyang nagtrabaho bilang isang apprentice sa isang kalesa, carriage, manufacturing shop. Isa rin siyang sastre at artista sa entablado. Gumaganap sa isang bilang ng mga dula kabilang ang Príncipe Baldovino, Dos Pairs de Francia, at Amante de la Corona. Isang orihinal na miyembro ng kilusang katipunan, na kanyang sinalihan, noong 1874, nakipaglaban siya, kasama ni Andres Bonifacio, laban sa mga Espanyol sa buong Rebolusyong Pilipino. Noong 1879, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Sa simula ng digmaang Pilipino-Amerikano, noong 1879, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Sa simula ng digmaang Pilipino-Amerikano, siya ay nakulong dahil sa mga seditious na gawain, at kalaunan ay pinalaya bilang bahagi ng isang amnestya. Si Sakay ay isa sa mga nagtatag ng Partido Nasyonalista, walang kaugnayan sa kasalukuyang Nasyonalista Party na itinatag noong 1907, na naghahangad na makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na paraan. Ang partido ay umapela sa Philippine Commission. Ngunit ipinasa ng komisyon ang Sedition Law, na nagbabawal sa anumang uri ng propaganda na nagtataguyod ng kalayaan. Muling humawak ng armas si Sakay, matapos mabihag sa General Emilio Aguinaldo. Taliwas sa popular na paniniwala, ang paglaban ng Pilipinas sa pamumuno ng mga Amerikano ay hindi natapos sa pagkakadakip kay General Emilio Aguinaldo. Maraming puwersa ang nanatiling nakalaya, kabilang ang isa sa pamumuno ni Sakay. Hindi alam ang ranggo at asosasyon ni Sakay sa loob ng revolusyonaryong gobyerno ni Aguinaldo. Nang sumuko si Aguinaldo sa US, inagaw ni Sakay ang pamumuno ng revolusyon at idineklara ang kanyang sarili na kataas-taasang Pangulo ng Republika ng Tagalog. Anya, kasama rito ang lahat ng isla ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Pagkuha sa Morong Nueva Ecija, Command. At itinalaga ang kanyang mga kinatawan na mamahala sa ibang mga rehiyon ng Tagalog. Sumulat si Sakay ng isang konstitusyon kung saan ang mga taksil o mga taga-suporta ng kaaway ay parurusahan ng pagkatapon, pagkakulong, o kamatayan. Noong Mayo 1902, si Sakay at ang kanyang mga tauhan ay nagdeklara ng bukas na pagtutol sa US at nagsagawa ng mga pagsalakay na gerilya na tumagal ng ilang taon. Noong 1902, itinatag ni Sakay ang Republika ng Tagalog sa isang lugar sa kabundukan ng Rizal. Ang kanyang unang mga sirkular ng militar at mga utos ng Pangulo bilang Presidente at Commander-in-Chief ay inilabas noong 1903. Ang sirkular ng militar no isa ni Sakay ay may petsang Mayo 5, 1903 at ang kanyang Presidential Order no isa ay may petsang Marso 18, 1903. Sa sirkular ng militar ni Sakay BLG, 7, na may petsang Hunyo 11, 1903, ang pamahalaan ng Republika ng Tagalog, tinatawag na Republika ng Pilipinas. Pinagtibay ang pagbuo ng isang organisadong hukbo. Ang mga unit ng hukbo ay binubuo ng mga kabuhan, 8 sundalo, katumbas ng isang squad. Kamileros, 9 na sundalo, kumpanyas, 117 sundalo, katumbas ng isang kumpanya, at batalyons, 801 sundalo, katumbas ng batalyon. Gayunpaman, sa ikalawang manifesto ni Sakay, na may petsang Abril 5, 1904, sinabi nito na hindi matiyak ang eksaktong bilang ng mga sundalo sa hukbo. Walang sapat na mga dokumento upang magbigay ng batayan para sa mga mananalaysay na mag-isip-isip sa laki ng hukbo ng Republika. Ngunit ang mga ito ay nagpapakita na ang hukbo ni Sakay ay umiral at ito ay pinamumunuan ng mga opisyal na hinirang at kinomisyon mismo ni Sakay. Sa kautusang pampanguluhan ni Sakay bilang 2, na may petsang Mayo 8, 1903, ang pamahalaan sa paghahanap ng mga mapagkukunan ng mga armas upang isagawa ang pakikibaka nito laban sa mga Amerikano.
Sinabi nito na handa itong magbigay ng ranggo ng militar sa mga mamamayan na maaaring mag-turnover ng mga baril sa tanggapan ng Pangulo o alinman sa punong tanggapan na nasa ilalim ng utos nito. Ang mga ranggo ay ipagkakaloob ng sumusunod na schedule: 1-0 hanggang 15 na baril, ranggo ng tenyente; 16 na hanggang 25 na baril, kapitan; 26 hanggang 36 na baril, major; 40 hanggang 50 baril, koronel. Sa kautusang militar ni Sakay bilang 5, na may petsang Mayo 25, 1,903, itinalaga ng pamahalaan ang mga sumusunod na mga code ng kulay para sa mga dibisyon ng hukbo nito. Artilleria, pula; infantry, mapusyaw na asul; kabalyerya, dark blue; engineering, dark brown; chief of staff, dark green; sanitary, dilaw; at marines, gray. Ayon kay General Leon Villafuerte, binalak ng kanyang karyon at sakay na ikidnap si Alice Roosevelt Longworth, ang anak ni Pangulong Theodore Roosevelt, na nagbabalak bumisita sa Pilipinas. Ang plano ay ipagpalit siya sa mga Amerikano kapalit ng agarang pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi tinangka ang pagkidnap dahil ipinagpaliban ni Longworth ang kanyang biyahe sakay ng tren papuntang Baguio. Noong 1905, ang pinuno ng manggagawang Pilipino na si Dominador Gmez, ay pinahintulutan ni Gobernador General Henry Clay Aide na makipag-ayos para sa pagsuko ni Sakay at ng kanyang mga tauhan. Nakipagkita si Gomez kay Sakay sa kanyang kampo, at nakipagtalo na ang pagtatatag ng isang pambansang kapulungan ay pinipigilan ng kawalang kilos ni Sakay. At ang pagtatatag nito ay magiging unang hakbang tungo sa kalayaan ng Pilipino. Sumang-ayon si Sakay na wakasan ang kanyang paglaban sa kondisyon na bigyan ng pangkalahatang amnestya ang kanyang mga tauhan. Na sila ay pinahintulutan na magdala ng mga baril, at siya at ang kanyang mga opisyal ay payagang umalis ng bansa. Si General Len Villafuerte ay nakakuha ng kasunduan sa kanila mula sa Amerikanong Gobernador General. Naniniwala si Sakay na ang pakikibaka ay lumipat sa konstitusyonal na paraan, at ang pagtatatag ng kapulungan ay isang paraan upang makamit ang kalayaan. Bilang resulta, sumuko siya noong Hulyo 14 na 1906, bumaba mula sa mga bundok sa pangako ng amnestya para sa kanya at sa kanyang mga opisyal. At ang pagbuo ng isang Philippine Assembly na binubuo ng mga Filipino na magsisilbing Gate of Freedom. Kasama si Villafuerte, naglakbay si Sakay sa Maynila, kung saan sila ay malugod na tinanggap at inanyayahan sa mga pagtanggap at piging. Isang imbitasyon ang dumating mula sa Constabulary Chief, American Colonel Harry H. Van Holtz, sa isang party sa Cavite na pinangunahan ng acting governor na si Colonel Louis J. Vance Cheik noong Hulyo 17, ito ay isang bitag. Si Sakay at ang kanyang mga punong tenyente ay dinisarmahan at inaresto habang nagpapatuloy ang party. Sa kanyang paglilitis, si Sakay ay inakusahan ng bandolerismo sa ilalim ng Brigandage Act ng November 12, 1902 na binibigyang kahulugan ang lahat ng armadong paglaban sa paghahari ng mga Amerikano bilang banditry. Pinanindigan ng kolonyal na Korte Suprema ng Pilipinas ang desisyon. Si Sakay ay hinatulan ng kamatayan at binitay noong Setyembre 13, 1907. Bago ang kanyang kamatayan ay ginawa niya ang mga sumusunod na pahayag: "Ang kamatayan ay darating sa ating lahat maya-maya, kaya't ako ay haharap sa Panginoong makapangyarihan sa lahat ng mahinahon. Ngunit nais kong sabihin sa iyo na hindi kami mga tulisan at bandido, tulad ng akusasyon sa amin ng mga Amerikano, ngunit mga miyembro ng revolusyonaryong puwersa na nagtanggol sa ating inang bayan, paalam Pilipinas. Mabuhay ang Republika at naway ipanganak ang ating kalayaan sa hinaharap. Mabuhay ang Pilipinas!" Siya ay inilibing sa Manila North Cemetery noong araw na yon. Isang life-size na estatwa ni Sakay ang inihayag sa Plaza Morga sa Tondo ng Manila Historical Heritage Commission noong Setyembre 13, 2008, ang ika-101 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Noong buwan ding iyon, pinagtibay ng Senado ang dalawang magkahiwalay na resolusyon na nagpaparangal sa buhay ni Sakay at ng kanyang mga kapwa manlalaban sa kalayaan para sa kanilang kontribusyon sa layunin ng kalayaan.
Ang Camp General Macario sakay sa Los Baños, Laguna ay ipinangalan sa General noong Enero 2016 na, nang maglabas ng General Order bilang 30 ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gen. Hernando Iriberri. Pinalitan ang pangalan ng kampo mula sa Camp Eldridge, isang pangalan na ibinigay sa kampo noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano isang siglo bago.